Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po akong muli, si Gandara, nagbabalik upang magatid ang latest update and fresh happenings patungkol po sa TVJ. Basta po mga balita na may kinalaman sa Itbulaga, sagot na po natin yan. Ganon din ang ilang chika tungkol sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman, kung di ka pa nakaka-subscribe, i-click mo na yung subscribe button at notification bell para maging updated ka at ma-notify tuwing may bago po tayong mga reaction video. Pero bago nga po tayo dumako ngayon sa pinakasentro ng ating update para po sa gabing ito, so narito po ang bagong post ni Mama Alan sa kanya pong social media account. Ayan, with the Eat Bulaga Girls and Janine Gutierrez na nag-guest po sa Eat Bulaga. So, para po i-promote ang Lavender Fields. Ayan po't nakatag itong si Janine. Well, dati na siyang, legit na records po talaga to si Janine. Meron po akong nakitang picture niya uploaded po sa X. Well, thank you so much po sa uploader. Credit. Napakasaya at napakasarap pong tingnan na muli pong magkasama si Raisa at saka si Janine. Ang liit pa po dito dati ni Raisa. After 10 years nga po sa The Raisa Me Show, and then eto nga po silang muli magkasama. Nakakatuwa lang guys. Kasi legit Tower Gods pa rin ito pong si Janine. And kung nag-guest man siya sa kabila, hindi ko kasi alam kung nakakapag-guest po siya doon sa kabila before. Well, at least, marunong po siyang lumingon. Yung iba po kasi kapag naka-step up na, hindi na marunong bumalik. And panigurado, masayang-masaya ito pong si Maine Mendoza kasi crush niya po girl crush niya itong si Janine Gutierrez. Grabe, fan na fan po ni Janine Gutierrez itong si Mengkay. Biruin niyo yun, wala talagang kalaki-laki ng ulo itong si Mengkay, kahit sikat na rin naman na po siya. So, parang ordinaryong tao lang din siya na humahanga po until now dito kay Janine. Anyway, ayun nga, nandito po siya kanina sa babala or wag kayong ganun or bawal judgmental ng Itbulaga. And masaya ako na naibalik po nila ang episode yung segment na ito kasi paborito ko po ang segment na yan. And napakaganda po ng topic dito sa bawal judgmental. Very educational. Kaya talagang kapag alam nila na napakaganda po ng topic, paglaanan nila ng oras. Samantala, eto na nga, dumako po tayo dito sa post naman ni Lionheart or Lionheart TV. So, nakuha ko po ito post nila sa X or dating Twitter. Look, dito po sa kanilang caption, look, nananatiling dambuhala ang lamang ng It Showtime sa katapat na hashtag Itbulaga sa ratings game. Maging single channel rating o combined rating man ang batayan. Ayon sa datos ng Nielsen Philippines noong Miyerkules, September 18. So, nung isang araw po pala ito mga kadarikads. And based nga po dito sa inilabas ng Nielsen di umano na ratings noong September 18, ang Itbulaga po ay nakakuha ng 3.8%, samantalang ang It Showtime po with 1, 2, 3, 4, 5 combined channel ay nakakuha ng 7.2%. So, kung tutuusin guys, kung titingnan po natin yung ratings ng Showtime, mataas pa rin naman, 7.2, Pero, di hamak na mas mababa po sila ngayon compared po sa dati. Kung ang Itbulaga nakikita nila as mababa, at least consistent naman po sila, naglalaro lang dyan. Ang Showtime, parang mas masaklap at mas masakit naman yung sa pabagsak, pababa ng pababa yung ratings. Tingnan nyo nga po yung ratings nila dito sa GMA Network, single channel, 4.7% na lang. So, ang baba na po nito compare sa nakukuha po nila dati na 6% dito. So, bumagsak na po ang ratings nila sa GMA. Malaki na po yung ibinabagsak nila ngayon.
So, ano kaya ang nangyari? Mga ka-Dabricats, ano nangyari sa Kalawang Show? Samantala, maraming salamat naman po sa mga Dabricats na patuloy na sumusuporta sa EB. So, nasa average lang po tayo. Nasa consistent ratings po tayo. Ayan, halos 1% na lang po or 0.9% na lang ang lamang po ng GMA sa Itbulaga. O, diba? So, dahil dito, sa groups po, sa groups ng mga legit Dabricats sa Facebook, meron pong nagsasabi na matutupad pa ba ng Showtime yung kanilang kontrata sa GMA. Kasi parang ang contract nga daw po nila dito is kailangan matalo nila ang Itbulaga. Till December po ata yung contract. E paano daw po ngayon? Unti-unting bumabagsak yung ratings nila ngayon sa GMA. Kaunti na nga lang rin po at magpapang-abot na sila ng Itbulaga. So, matutupad pa po kaya yon hanggang sa kanilang kasunduan? Yan ang katanungan. Pero we don't know naman kung ano po ang mangyayari. Anyway, sabi naman dito, kasi meron po nang babatikos sa Itbulaga na ang EB nga daw po ipalubog na. Kasi based nga po sa caption ni Lionheart, dambuhala pa rin ang lamang daw ng Showtime sa Itbulaga. Sabi naman dito, 4% na lang ang ratings ng Showtime sa GMA na merong 116 station nationwide versus TV5 na meron lamang 40 station nationwide. Kaya more ang pumapasok na sponsors per segment kasi alam ng ads agency kung saan sila papatok. Hindi ko pa sinama yung PLDT and Happy Toothpaste dito. So, ayan nga po, inisa-isa nga po niya yung mga sponsors po ng Itbulaga per segment po. And napakarami. Sabi po niya dito, wala pa yung PLDT and Happy. Ang Happy Toothpaste, at yan naman ang isa po sa nais kong ipagpasalamat sa mga advertisers. Nais ko ipagpasalamat sa pagtitiwala po nila sa TVJ para po sila ay mag-invest dito. So, sa sugod bahay nga po, nakalagay dito ay 11 sponsors po yan Doon pa lang, panalo na. So, may mga bago pa, ang Ginisa, ang Yakult, marami pa pong iba. So, kumbaga kahit po batikusin tirahin nila ng tirahin ng Itbulaga. Well, sino sa dalawa po ang mas marami pong advertisers? Siyempre, kung sino po yung mas maraming sponsors, advertisers, siya po yung mas malaki ang kinikita. Plus, yung kanila rin nga po, di ba, commercials, hindi naman po bumabagsak. And pinapatunayan din naman po ng TVJ kasi sa mga papremyo pa lang po nila, hindi naman po sila nagtitipid. Plus, kita rin po natin yung improvement ng kanilang studios. Plus, meron pa silang tinutulungan outside the Itbulaga. So, dun pa lang sagot na po yung katanungan Sagot na po yung fake news. Sagot na fake news yung pinapakalat nung kabila na nalulugi ang Itbulaga. So, kahit po ganito, tawanan man po nila ang ratings ng Itbulaga na kesyo di na nakaalis sa 3.8, hindi na nakaalis sa 3%. Hayaan na po natin sila kasi yung 3.8% na yan, maliit man yan sa kanilang paningin, pero ang laki po ng value. Kasi sila po yung mas marami pong advertisers. So, hilahin man po nila ng hilahin pababa, negahin po nila ang EB, magpaka-toxic man po sila dyan sa social media, ay masakit na katotohanan at kabaliktaran naman po ang nasasalo nila na ibinabalik po ng TVJ sa kanila. Kasi, hinihila man po nila pababa, triple or times 10 pa pong umaangat yung Itbulaga. So, kumbaga, yung kanilang panglalambitin para hilahin ang EB ay hindi po sapat.
Kaya ganyan man, tinatawanan man po nila ang ratings ng Itbulaga. Ako happy na makita po ang EB na kahit ganyan lang sa kanilang paningin, matatag at bigatin. So kayo po ba guys, ano ang inyong say patungkol dito? Hindi ko ma-pinpoint yung yung salita ko. Anyway, hanggang dito lang po muna ang ating update sa gabing ito. And kung nagustuhan niyo naman, don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita. Maraming salamat!